Gaano nga ba kalakas ang Ultra Ego ni Vegeta? Bakit isa ito sa kinatatakutan ng lahat? Ang Ultra Ego ay isa sa pinakamalakas na form ni Vegeta na ipinakita sa laban nila ni Granola, na kung saan ay ang ki ng user ng Ultra Ego transformation ay biglang nagpapalit katulad ng ki ng isang destruction. Para ma-attain ang ganitong klase ng form ay kailangan ng user na magkaroon ng similar na pag-iisip sa isang God of Destruction. Pero bago na nga natin ito pag-usapan, ay mag-like na nga kayo sa atin video. Malaking tulong na nga sa akin ang simpleng pag-like nyo. Maraming salamat. Ang Ultra Ego Transformation ni Vegeta ay ating makikita na ginamit niya sa laban nila ni Granola. Paano nga ba nagawang ma-unlock ni Vegeta ang transformation na ito? At gaano nga ba ito kalakas? Ang Ultra Ego ay isang transformation na katulad ng sa God of Destruction, na kung saan ang user ng transformation na ito ay dahan-dahan pinapalitan ang ki ng user patungo sa ki ng isang God of Destruction. Para magawa ito ay kailangan ng isang user na magkaroon ng similar na pag-uugali sa isang destruction. Ito nga ay fully fitted para kay Vegeta. Dahil mapapansin nga natin ang ugali ni Vegeta sa mga previous saga ng Dragon Ball. Meron nga siyang ugali na pagiging mayabang, mataas ang pride, at ang pagkakaroon ng matinding confidence sa sarili. Dito nga ay binigyan ni Lord Beerus si Vegeta ng brutal na training sa emotion at mentally as first round ng training nito. After nga ng first round ng training ni Vegeta ay binigyan nga ulit ito ni Beerus ng another training. Ang training na nga na ito ay parang therapy para magising ang totoong ugali na meron si Vegeta. Sa training na ito ay tinanong ni Beerus si Vegeta kung ilang planeta na ba ang sinira ng mga saiyan? Dito nga ay sumagot si Vegeta at sinabi nito na malaking kasalanan nga daw ang nagawa ng mga kalahi niya. After ngang marinig ni Beerus ang sagot ni Vegeta ay natawa nga lang ito at sinabi nito na ang kalahati nga daw ng sinasakupan niya ay winasak niya ng walang pag-aalinlangan. Dapat nga daw ay ganun ang maging mindset nitong si Vegeta. Paano nga ba ito magagamit? Para ma-unlock ng user ang transformation na Ultra Ego ay kailangan lang magising ito sa katawan ng user sa pamamagitan ng pakikipaglaban ng matindi para sa oras na ma-reach na ng user ang kanyang limitasyon ay doon na ito magsisimulang ma-unlock. Pero take note guys, tulad ng nasabi ko kanina ay kailangan nga ng user ng transformation na ito na mag-training sa isang God of Destruction. Nagamit nga ito ni Vegeta sa laban niya dito kay Granola. Sa laban na ito ay na-reach na nga ni Vegeta ang limitasyon niya dahilan kaya nga nagamit na niya ang transformation na ito. Gaano nga ba kalakas ang Ultra Ego? Bagay, ang Ultra Ego transformation ay nagamit ng isang user ay mas lalo nga itong lumalakas. At nahihigitan nga nito ang dating lakas ng user. Nagagamit nga ng Ultra Ego transformation ang buong kapangyarihan ng isang God of Destruction. Take note guys, nagagamit ni Vegeta ang buong kapangyarihan ng isang God of Destruction. Ibig sabihin ay magagawa ni Vegeta na mapantayan ang lakas ng isang God of Destruction. Ngunit hindi ko sinasabi na kaya ng mahigitan ni Vegeta ang isang God of Destruction sa kadahilanan na ilang million years nang nabubuhay ang mga ito. Malaking level up nga ito para kay Vegeta at ito nga ay sinasabi na special form ng isang mortal. Ano nga ba ang pinagkaiba ng Ultra Instinct ni Goku sa Ultra Ego ni Vegeta? Malaki nga ang pagkakaiba ng dalawang special form ng dalawa na ito. Ang una nga ay ang paggamit nila ng form na ito. Ang Ultra Ego, once na ito ay ma-unlock na ng user, ay anytime ay maaari na niya itong gamitin kahit siya ay lubhang sugatan. At ang Ultra Instinct ay mahirap magamit kahit ito ay na-unlock na ng user. Kailangan kasing ma-master ng user ang paggamit nito. Ito nga ay ating makikita sa Moro Arc kung saan ay tinuruan nga ni Meros si Goku kung paano ito ma-activate sa madaling panahon. At ang huling pagkakaiba ay sa way kung paano sila makipaglaban. Once ang technique ng Ultra Instinct ay naka-activate ay nagkakaroon nga ang user ng advanced na kamalayan. Ibig sabihin ay mahirap nga siyang patamaan ng kahit anong pag-atake. Ngunit hindi nga ganun kalakas ang kanyang pag-atake. Sa madaling salita ay nagiging mabilis si Goku, ngunit ang pag-atake naman nito ay hindi ganun kalakas.
Kung baga ay more on counter-attack ang Ultra Instinct, hindi katulad ng Ultra Ego na lahat ng aspeto ay lumalakas sa user. Ang Ultra Ego kasi ni Vegeta ay hindi na kailangan umiwas para makapag-counter sa kalaban. Kahit nga siya ay matamaan ng kahit anong pag-atake, ay parang baliwala nga lang ito sa kanya. At dun siya nagkakaroon ng chance na makakounter sa kalaban niya. At ang physical na pag-atake ng Ultra Ego ay mas malakas kaysa sa Ultra Instinct ni Goku. At ang Ultra Ego guys, kahit nga ma-unable ito sa laban, ay nagagawa pa nga din ni Vegeta na magamit ito. Linawin ko lang guys, hindi ko sinasabi na mahina ang Ultra Instinct ni Goku. Alam naman natin na malakas ito dahil binibigyan nga ang user ng Ultra Instinct technique ng kakaibang lakas at bilis. Habang ang Ultra Ego naman ay naka-build para sa destruction, ibig sabihin ay malakas talaga ang Ultra Ego sa physical attributes. Next video ay gagawa tayo ng video kung alin nga ba ang mas malakas sa dalawang form or technique na ito.